ang muling pagkabuhay ni Kuya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Sa araw na ito mga bata ay pinagdiriwang natin ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating kaligtasan, ang muling pagkabuhay ni Kuya Jesus. Kaya naman tayo ay nararapat lamang na magalak at magdiwang. Ating inalala ang pagpapakasakit at kamatayan ni Kuya Jesus. Nag-alay siya ng sarili sa krus para tayo ay mailigtas mula sa kasalanan. At ano ang dahilan ng lahat ng ito? Walang iba kundi ang dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na noong araw ng linggo, pagkatapos na si Kuya Jesus ay namatay, nagtungo si Maria Magdalena sa libingan ni Kuya Jesus at nakita niya na ang batong nakatakip dito ay naalis na, kaya't inakala niya na ninakaw ang bangkay ni Kuya Jesus. Napuno ng lungkot si Maria Magdalena dahil hindi niya alam kung saan naroroon ang bangkay nito. Kaya naman patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Kuya Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala." Pagkarinig nito, sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Nakita nila ang kayong lino at panyong ibinalot sa ulo ni Kuya Jesus na nakatiklop sa isang tabi, ngunit wala ang katawan ni Kuya Jesus. Itinuturo sa atin ng inang simbahan na ang libingang walang laman at ang mga kayong lino na nakalapag sa lupa ay nangangahulugang ang katawan ni Kuya Jesus ay nakaligtas dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa mga tali ng kamatayan at pagkabulok. Iyon ang mga paghahanda upang makasalubong ng mga alagad ang muling nabuhay. Ang kwento ng muling pagkabuhay ni Kuya Jesus ay nagbibigay sa atin ng napakahalagang mensahe na nagbibigay sa atin ng pag-asa sapagkat sa kanyang pagkabuhay ay pinatunayan niya na natalo na niya ang kamatayan at tayo ay may pag-asa na kahit tayo ay mamatay ay muli tayong mabubuhay sa piling ng Diyos katulad ni Kuya Jesus. At alam nyo ba mga bata, na ang pangyayaring ito ay nagpapatunay na gaano man kaimposible at kahirap ang ating pinagdaraanan ay malalampasan din natin ito sa tulong at awa ng Diyos. Tularan natin mga bata si Maria Magdalena na kahit gaano man kahirap unawain na si Kuya Jesus ay muling nabuhay, siya ay sumampalataya. Sa pagkabuhay na maguli ni Kuya Jesus, tayo ay inaanyayahang ipahayag na si Kuya Jesus na muling nabuhay ay nagwagi laban sa kasalanan at kamatayan. Paano ba natin maipapahayag ang Pasko ng pagkabuhay? Una, maging bukal ng kagalakan at pag-asa sa mga taong ating nakakasama sa araw-araw.
At ikalawa, tularan natin ang pag-ibig ni Kuya Jesus. May papadaman natin ito sa pamagitan ng ating mga mabubuting gawa, tulad ng pagiging mahabagin, pagtulong sa ating kapwa at pagsunod sa ating mga magulang.